Mga ka-One Stories, dahil nga hindi pa nagkakasundo ang Golden State Warriors sa mga teams na interesadong kunin si Jonathan Kuminga kagaya ng Phoenix Suns at Sacramento Kings, kasalukuyan muna nga ang inihinto ng front office ang pag-trade sa kanilang mga batang player. Gusto nga ng Warriors either sa Suns o Kings ng isang magandang package na mapapakinabangan nila. Ngunit dahil na rin sa pangyayaring ito, naapektuhan niyan ang kanila sanang mga gagawing transaksyon. Ayon nga sa isang insider, hanggat hindi pa na-trade ng Golden State si Jonathan Kuminga, hindi pa nga sila makakagawa ng ibang move katulad ng naibalitang pagbabalik ni De'Anthony Melton at ang pagpapaperma nila sa veteran big man na si Al Horford. Well, matagal na nga sanang gustong official na makasali ang dalawang ito sa lineup ng Golden State, sadyang nade-delay lamang yan dahil sa pahirapang pag-trade kay Jonathan Kuminga. Kaya kailangan talaga nila itong madaliin kung ayaw ng Golden State na maagawan pa sila ng ibang kupunan sa dalawang player na ito. Samantala, matapos ang matagal na paghihintay, sa wakas opisyal ng pumirma si Luka Doncic ng kanyang extension sa Los Angeles Lakers na nagkakahalaga ng 3-year $165 million. Siyempre, meron nga itong player option sa taong 2028. Bali, sa taong ito, magkakaroon siya ng tsansang pumirma muli ng bagong extension, 5 years naman, $417 million. At kasabay niyan, kumalat na rin naman sa social media ang balita na susubukan nga nitong unti-unting i-recruit si Nikola Jokic mula sa Denver Nuggets. Alam naman nga ninyo, hindi pa pumipirma si Jokic ng extension, kaya posible pa rin umalis ito sa team at lumipat sa Lakers. Kung inyong nga matatandaan, mismong si Jokic nang nagsabi gusto niyang makasama si Luka sa iisang kupunan, kaya mukhang eto na ang pagkakataon para magsama silang maglaro sa Los Angeles Lakers sa taong 2028 kapag natapos na ang kanyang kontrata sa Denver Nuggets. Well, anong masasabi nyo dito mga One Stories?